Malakas ba talaga yung racial discrimination ng mga South Koreans towards Southeast Asians na ngayon ay tinatawag ng siblings versus South Koreans? Kaya eto ang aking personal reaction basing from my own personal experience. Paano nga ba sumiklab ang siblings versus K-nets or versus yung mga South Korean netizens? Nag-ugat ito doon sa isang K-pop concert sa Malaysia na yung administrator or organizers ng K-pop concert ay mariin nila pinagbabawal ang pagdadala ng DSLR camera na yung mga malalaking camera doon sa concert. However, may mga ibang pasaway South Korean fans na nagdala pa rin ng kanilang mga cameras doon. Pero yun nga lang, hinarangan sila at ipinagbawal. So yun yung aking pagkakaintindi doon and at dahil dyan, nagwala ang mga South Korean fans na to at nilabas nila yung kanilang saloobin doon sa X o kaya sa ang social media platforms hanggang sa naging discriminatory na yung mga pinagsasabi nila. Pero wait, disclaimer, ito ay ayon sa aking pagkakaintindi kaya you can correct me if I'm wrong. Alam ko medyo late na ang reaction na to pero meron din mga incidents dito sa atin na nakaranas din ng pagdidiscriminate ng mga kurikong na to dito sa bansa natin. So, imbis na mag-apologize ang ilan sa mga K-nets dahil sa ginawa ng ilang mga South Koreans doon sa K-pop concert sa Malaysia, iba ang naging resback nila. And ganito ang in-upload nila. Targeting not only Malaysians but sa lahat ng Southeast Asians, comparing us to a monkey. Kasi nga, binibase nila yung darker color ng skin natin kaysa sa kanilang whiter skin. Aside from racial discrimination na ginagawa ng South Koreans towards Southeast Asians, meron din yung pagiging matapobre nila. And syempre, in our current situation, maganda yung pinapakita ng economy ng South Korea as compared sa performance ng economies ng Southeast Asians. That's why, ang tingin nila, mas angat sila sa buhay, mas supreme sila, and they are looking down against Southeast Asians. Ito na yung ating personal experience and reaction sa nangyayaring siblings versus K-nets. And for me, I agree na malakas talaga ang racism ng mga South Koreans towards Southeast Asians, including mga Pilipinos. Kasi when I was teaching South Koreans ng English, so parang English tutor yung eksena ko noon, ramdam mo talaga na may negative vibes from medyo yung mga madam-madam na South Koreans. Kasi alam mo yung Madam Claudia style na eksena na yung ganon, yung ramdam mo talaga na there is an invisible barrier na parang, wait, diyan ka lang. Dito ako, diyan ka. Parang ganon. Na more something like economic na pang-discriminate na pansin mong pinapakita nila na mas mataas silang uri na tao kaysa sa'yo. Parang ganon yung pinapakita nilang vibe sa amin dati. Parang naniniwala tuloy ako sa mga sinasabi ng mga iba na ang mga K-pop stars at kanilang mga organizers ay ang tingin lang pala sa mga ASEAN fans ay mga numbers and hindi equals, which is parang true, no? Kasi kung sa tutuusin lang, kung titignan mo yung behind the scene cameras, makikita mo talaga yung mga totoong ugali ng mga stars kung minsan. Behind that smiles na pinapakita nila sa entablado. And then, eto pa, may mga nakilala kami dati na mga adults na estudyante na nandito sa Pilipinas para mag-aral ng English sa gimikan wherein tinatanong nila kami na naloka sila na yung standard of beauty na alam nila na kapag maputi ka, yun yung tinatangkilik na maganda o kaya gwapo. Pero pagdating nila dito sa Pilipinas, bakit iba yung dating ng mga morena at moreno dito na kahit morena, ang gaganda, or moreno ang popogi. So, iba daw yung dating ng mga morena at moreno dito, which is nababasag yung connotation nila ng standards of beauty doon sa Korea. Ang nakakalokang revelasyon ay kapag nagkaroon ka ng manugang na kurikong, wherein parang nakaharap mo si Belia Flores, yung mga kontrabida sa mga napapanood mong telenovela, ganun na ganun. Kumbaga, sa asal, sa asta, tapos
parang gusto mong lumayo na lang or gusto mong magkaroon ng invisible hole para mawala sa harapan ng mapagmataas mong manugang. So, ganun talaga yung treatment daw nila, especially kapag nalaman nilang Pilipino yung kanilang mga in-laws. Ang kagandahan sa mga nakilala namin na South Koreans na to ay medyo open-minded sila. And nag-apologize nga sila kasi hindi talaga nila may iwasan na may mga South Koreans talaga na ganun yung pananaw nila. Especially towards sa Southeast Asians, may mga racist talaga, may mga supremacists kasi isa sa mga kultura nila ang pagiging nasa supreme. Dapat ma-pride, yung mga egocentric, mga ganon. Pero, magbabago ang mga pananaw nila once na lumabas sila sa kanilang bansa. Especially kapag magtutour sila sa Southeast Asia. Magbabago daw talaga yung pananaw nila sa buhay. And yung level ng kanilang pagiging racist, mababawasan daw. Katulad ng mga nakausap namin mga South Koreans na yon. However, may mga South Koreans din na nagbigay ng apology in behalf of their unruly fellows or fellow kababayans na medyo makikitid talaga yung mga utak, no? Pero hindi nila mabablame yung mga ibang Southeast Asians or mga kasiblings na masama na yung loob towards sa South Korea and naiintindihan nila yung consequences na ginagawa or yung mga racism or very supremacist actions ng kanilang mga kababayan. So, at dahil dyan, parang nalulungkot ka tuloy, no? At nawawalan ka na ng gana na manood ng mga K-drama, mga K-movies, tapos panood yung mga K-pop stars, and then pumunta sa mga samgyup, di ba? Tapos, nagdadalawang isip ka na tuloy na imbis na mag-tour ka na lang doon sa South Korea, doon na lang sa mga kasiblings mag-tour, di ba? So, marami na tuloy ang nagdadalawang isip. Kaya, hindi mo rin masisisi ang iba na nagbo-boycott na sa mga K-nets kasi sa mga gawain nilang racism, mapagmata, at ang tingin talaga sa mga ASEAN ay mababang uri. Despite sa mga racism o kaya pagbebelittle sa atin mga ibang South Koreans, ipapatronize ko pa rin ba yung mga products nila? Ang masasabi ko lang is, yung iba lang. Pero yung iba, nakaka-disappoint lang kasi, 'di ba? Pero wala na akong magagawa kapag titikim pa rin ako ng mga food nila kasi kahit sa ang corner dito sa atin, may mga samgyup, 'di ba? And then siguro pagdating sa skincare, hindi ko alam kung bakit hindi ako hiyang, nakaka-pimples ako sa products nila. Yung K-pop entertainment naman nila, hindi rin ako masyado doon. Pero in any case na kapag magtutour doon, siguro kapag may kasama ako kasi mahirap na kapag makaranas ka ng racism doon na mag-isa mo lang. So, kapag may kasama ka, meron kang tagapagtanggol. And, syempre, dapat ulitin basahin yung mga rules para maiwasan magkamali kasi baka magkaroon ka ng pagkakamali doon ay iti-take advantage nila yon para i-discriminate ka. Kaya, ingat-ingat, super triple precaution kapag mag-visit ka na lang doon. Kasi I'm still expecting na may mga mababait pa rin na South Koreans, no, despite everything na naririnig natin, nababasa natin, at napapanood natin online. So, why not coconut, chocolate, peanut, no? I-try natin din. Baka malay natin, maka-encounter tayo ng positive experience. So, yun lang.